ang kanyang lakas. Bawat hakbang, naghihintay ng panganib sa susunod na bibiktimahin. Hanggang kailan kayo gagambalain ng halimaw? Isang massive manhunt ang isinigaw para kay Kroho, Taka sa Zoo. Saksihan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 ng gabi. Meron itong 2 sets ng ngipin. Isa't kalahating metro ang haba nito at may timbang na 45 kilos. Mag-isa siyang manghunting. Kahit pa sa lalim na 70 metro. Pero paborito niya ang mababaw na lugar gaya ng coral reefs. Matalas ang mata. Matyagang naghihintay at matulin humabol sa bilis na 55 kilometers per hour. Ang mga panlabas niyang ngipin ang bahalang pumunit sa laman. Ang mga panloob naman ay malapunyal na tagahawak sa biktima. Buti na lang, hindi niya tinatarget ang tao. Dadalaw pa lang ang naiulat na biktima nito. Mas pangmalaliman at mas matindi naman ang sperm whale. Ang mga lalaking magulang, singhaba ng subway car at simbigat ng tangke. At walang kasing takaw, halos 1 tonelada ang nilalamon araw-araw. Sa laki ng lalamunan niya, kasya ang tao. Pero ang gusto niyang putahe, isda at pugita. Patay sila sa mga ngipin niyang 20 centimeters ang haba. Ganon din ang higanting pusit. Kahit magtago pa ito sa madilim na parte ng dagat, 1 kilometro ang lalim. Walang ilaw doon, pero walang problema sa balyena dahil meron itong echolocation. Sa pamamagitan ng sound waves mula sa ulo, para bang nakikita niya ang hugis at pwesto ng mga nasa paligid niya. Ano sa tingin niyo ang pinakamabisang armas ng hayop? Taba? Espada? O kuryente? Basta siya kayo sa pagbabalik ng... Panipan ng tao. Nangyayari daw ito kapag tayo ay nagigitla o yung tinatawag na myoclonic jerks, kung saan nagkakaroon ng paninigas o pamumulikat ng muscle sa ating katawan. Pero para sa mga nag-aanalisa ng panaginip, ang pagkakahulog daw sa panaginip ay tumutukoy sa insecurity o takot na mabigo sa anumang aspeto ng buhay. Marami din daw ang tila hinahabol naman sa kanilang panaginip. Sa basic psychology, pag yung fight or flight, either i-confront mo yung issue mo o takbuhan mo. Yung iba, bago lumipad, tumatakbo muna. O basta tinatalikuran, no? Pangkaraniwan daw ang panaginip na ito sa mga babae at nagpapahiwatig ng takot, banta o galit. Kaya sa susunod na managinip ng may humahabol, ang payo ng mga eksperto, harapin ito at alamin ang rason kung bakit ka hinahabol. Marami din sa atin ang nananaginip ng pagkabungi o nabubunutan ng ngipin. Kung wari daw na naginip ka ng falling tree kasi may mamamatay. Pangkaraniwan daw ang ganitong panaginip sa mga babae kaysa lalaki. Para hindi matuloy yung may mamamatay, ikat mo sa kahoy. Pero superstitious belief yun, ano? Lalo na sa mga takot o umiiwas sa kahihiyan. Nagpapahiwatig din daw ito ng alinlangan sa ating panlabas na anyo o kaya naman ay takot sa pagtanda. Kaya't madalas daw ang ganitong panaginip sa mga babae na menopause na. 8. Pasok naman sa mga Pinoy ang managinip ng mga numero. Nakadalasang itinataya pa sa loto. Ang totoo, ang panaginip daw ay paraan ng ating utak na ayusin sa ating memorya ang lahat ng impormasyon na nakabangko dito. Yung number sa dreams ay may symbolic significance, no? Pero again, one of the marketing strategy ng wedding nung araw, yung may corresponding number lahat ng symbols.
Kaya posible daw na kung ano ang inisip natin bago matulog ay maka-impluwensya o kaya'y maging laman ng ating panaginip. Magandang tignan yung panaginip bilang tanong. Kaysa sa tignan yung panaginip na ano ibig sabihin. Yung iba naman kasi pagka sinabi ibig sabihin, kaya hindi naman ina-actionan eh. At kung may tanong, aksyonan. Ngunit anuman ang ating maging panaginip, ang mahalaga ay ang iiwan itong leksyon para sa ating hinaharap sa buhay. Susunod na, Z the Dream Gores. Ilalabas ang kanyang Panganib ang dulot nito sa kalusugan ng tao. Samantala, hindi rin magandang dulot ang mga mapaghimalang gamot na ito. Ang paggamit ng organophosphate pesticide na tinatawag na Parathion o mas kilala sa pangalang Holidor ay naging sanhi ng pagkalason at kamatayan ng maraming tao. Sa loob na isang taong paggamit nito, mahigit sa 70 kataong namatay at higit sa 1,500 ang naiulat na nagkasakit. Sa maikling panahon ng paggamit ng pestisidyo, pinagtuunan ng pansin ng mga doktor sa Saco Central Hospital ang di pangkaraniwang pagbabago sa kalusugan ng mga magsasaka. Narito si Dr. Matsushima hinggil sa mga pasyenteng dumanas ng paghihirap mula sa pagkalason sa pestisidyo. Kailangan mong haluan ng tubig ang Holidor matapos ibuhos ang solusyon sa isang lalagyan. May ilang magsasaka na kamay nila ang gamit sa paghahalo ng solusyon. Isang pasyente ang lumubha, ang karamdaman at tuloy ang namatay. Narito ang mga pambihirang footage ng mga pasyenteng dumanas ng paghihirap mula sa paggamit ng pestisidyo. Marami sa mga pasyente ang nakararanas ng pagsakit ng ulo at pagkahilo. Kapag lumala ang mga ito, nakararamdam sila ng pananakit ng tiyan at pagdudumi. At kapag lumubha pa, nakararanas sila ng paninigas at tuluyang nakokomatose. Maraming mga pestisidyo ang nakapagdudulot ng iritasyon sa balat, lalo na kung babad ka sa madalas na pag-spray. Malamang na magdusa ka mula sa pagkalason at makaranas ng abnormal na pagbabago sa iyong immune system at nervous system. Taong 1962, na ang isang Amerikanong biologist na si Rachel Carson ang nangunang nagbigay ng babala hinggil sa panganib na idudulot ng kontaminasyon mula sa mga pestisidyo sa ating kapaligiran at sa ecosystem. Ang walang humpay na paggamit sa mapanganib na kemikal na may bisa at lakas na pumatay ng kahit anong insekto, masama man o mabuti, pahintuin ang pag-awit ng mga ibon at ang pagtalon ng mga isda sa sapa, balutan ng mga dahon ng mapanganib na lason at tuluyan ang manatili sa lupa, lahat ng ito, ang tanging pakay lamang ay ang kakaunting damo o insekto. Naapukaw ang damdamin at kaisipan ng mga tao sa buong mundo ng aklat na ito. At maging nung panahong iyon, nagkatotoo na ang pinangangambahan ni Carson sa bansang Japan. Noong 1960s, kilala ang PCP bilang isang pamatay damo na madalas gamitin sa mga palayan. Ngunit sanhi rin ito ng pagkamatay ng maraming isda dulot ng pagkalason. Higit pa riyan ang katotohanang nananatili sa ating mga pagkain, ang lasong isinaboy sa ating kapaligiran. Kahit malamig doon, protektado naman siya ng makapal na blubber sa balat. Dahil magkahalong dark silver at mas maputlang silver ang kulay ng balat niya, madali siya makapagtago sa ilalim ng tubig. Kahit 450 kilos ang timbang niya, mas mabilis naman siya lumungoy kaysa sa mga penguin. Aabot ng 38 kilometers per hour. Ang mga pangil naman niya ay 2.5 centimeter ang haba. Ang delikado sa kanya, kaya rin makipagsabayan sa ibabaw ng yelo. Ahas sa dagat na may kamandag na nakakapatay ng 20 katao, walang sasantuin sa pagbabalik ng Jack's Amazing Stories!